And then lahat ng aspeto ng buhay natin, favor upon favor. Di ba, no? So ayaw ng Panginoon na may aspeto ng buhay mo na hindi kasama sa blessing. Family, spirituality, psychologically, financially, lahat po yun, karapatan po natin magkaroon tayo ng blessing and favor from God. So ayaw ng Panginoon na, oo nga, marami kang pera, pero wala ka namang katawan, hindi ka makasimba, marami kang arthritis, rheuma, hindi ka makapaglingkod. Gusto ng Panginoon, healthy ka. Ha? At gusto ng Panginoon, ang Panginoon na may sabi, hindi siya in really, ha? Gusto ko, happy ka. Amen? Okay, so nakita po natin last time na yung pong prodigal son, the eldest son of the prodigal son, the elder brother, siya po ay masama ang loob dahil hindi man lang siya binigyan ng Panginoon kahit isang kambing man lang. Okay? At tingnan po natin yung Luke 15 verse 29. Nagrereklamo po siya sa verse 29 dahil hindi siya nabigyan man lang ng kid, no? That I might make merry with my friends. Sa verse 30, pero yung kapatid ko, nagwaldas, nag-aksaya ng buhay, living with the harlots, nung umuwi, baka pa. Pinagkatay mo pa ng baka, grabe, napaka-unfair mo talaga, Father. Sabi sa verse 31, and he said unto him, Son, huwag niyo pong kalimutan yung verse na to, para sa inyo po to Son or daughter, thou art ever with me. At lahat ng akin ay sa'yo. Hindi mo naman kinakailangang ipagpapatay kita ng kambing o bibigyan pa kita. Hindi mo naman kinakailangan manghingi. All for you is just to take it. Just get from the flock. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. You are my son. What is mine is yours. So, yun po ay napakahalagang bagay. Kaya po sa ating mga prayer, bago-baguhin po natin, hindi po tayo nanghihingi sa Diyos na para bagang wala sa atin. Tapos pag nakakita ng ibang pinagpala, buti pa sila. Mas tapat naman ako sa kanila lagi naman ako nag-church pag Sunday, ba't ako ganito, sila ganon. Baguhin mo yung mentality mo. Natutuwa ako sa nanay ni Joanna. Nagba-Bible study kami, sinasabi niya sa mga kasama, mindset lang kasi yan, Mare. Hi, Irene. Mindset lang kasi yan, Mare. Okay, so, bakit ang daming Kristiyano na sa kabila ng meron pala siyang karapatan sa lahat ng bagay ng Panginoon? Being one with Jesus. Sabi nga po sa Romans 8:28-17, we are co-heirs. Romans 8:17, co-heirs with Christ. Christ is the Son of God. Christ owns everything and we own everything. What Christ owns, we own. Ang problema lang, ito ay isang impormasyon lang para sa atin, di ba? So ating pong pag-uusapan ngayon, paano ko mai-convert yung sinasabi mo, Pastor, sa mga pangangailangan ko sa buhay? Paano ko magagawang masagana yung buhay namin? Paano ko paano ko makakaalis sa cycle ng buhay na ganito? Paikot-ikot na lang sa ganitong buhay. Sakay po ako ng jeep, nabanggit ko sa inyong minsan, ang sabi po nung nag-uusap yung driver sa kapwa driver sa katabing nakisakay, eto, araw-araw na lang ng buhay natin, ganito na tayo. Ikot ng ikot, Guadalupe, papuntang FTI.
paikot-ikot na lang, di ba? So, paano magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin na aangat tayo sa the next level? Meron po bang naghahangad sa inyo na umangat sa next level? May level pa bang iaangat ang buhay? Pakitaas po naman ng kamay, baka, amen. At least may tatlo, yung iba neutral. Hindi po tayo begging from God. We are not chasing. We are not chasing the wind. We are not chasing the gold. Sabi ng Panginoon, I own silver, I own the gold. So we are co-owners of the gold and silver of God. Amen? Hello? Last Sunday, nag-iwan po ako ng salita. Yun po ay galing sa ating passage, Luke 18:8. At sa last point ko po last Sunday, kasi atin pong pinag-aralan ang parameters ng ating karapatan sa Diyos. At ang topic po doon ay sa Luke 18. At sinasabi ng Panginoon, may karapatan kayo sa lahat ng bagay sa akin kung tutuusin. Paanong hindi kita sasagutin? Anak kita, elect kita You're highly favored. You always have my undivided attention. Whenever you get my attention, whatever you need from me, I will always give it to you. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, whatever thing. So ngayon, ang tanong po natin, ang sabi po ng Panginoon, will I find? If I tell you that He will avenge them speedily, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? The Lord is so hungry for faith from each one of us. Sa Lumang Tipan, sinabi niya rin po ito sa 2 Chronicles. Iniwan ko po itong talatang ito last Sunday before we started praying in the closing. 2 Chronicles 16:9. Ano pong sabi? For the eyes of the Lord run to and fro sa buong sanglibutan at naghahanap siya ng taong may pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya, whose heart is perfect toward Him. Bakit? Upang ipakita niya ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kalakasan, ang Kanyang pagpapala. Ipakita niya ang Kanyang kabutihan sa iyo. Ang mata ng Diyos ay pag-alagala sa buong sanglibutan. Bakit sa buong sanglibutan? Hindi na sinabing Israel man lang. Ang mata ng Diyos ay pag-alagala sa buong tagig. Naghahanap ng taong may pananampalataya. Will He find faith on tagig? Will He find faith in the life of grace, where He can show, where He can exercise, where He can perform and give you and execute all your legal rights? Amen? Mamaya may preacher tayo dyan, magulat kayo. Kung hindi magmamana sa Tatay Rapi yan, kay Lola Marisa magmamana yan. Alam mo, Rap, kung saan lumalaki yung bata, ganun siya. Kaya tama lang na laging nandito yung batang yan. Magiging banal at maka-Diyos. Naalala ko po yung parenting seminar ko. Merong mga bata na pinalaki sa kanya-kanyang different fields of science. May pinalaki ang exposure sa engineering, ang isa sa medical world, ang isa sa law, okay? Sa vocation yung iba, iba't iba ng exposure. Paglaki po ng bata, kung anong kanyang kinalakihan, naging engineer, yung nasa engineering, ganun po yung kinalakihan. Kung saan ang exposure ng bata, yun po yun siya. Kaya ang number one creator ng buhay natin is environment. O yung kung kalilimutan yan, and the number one environment is your home. Your daughter will grow up loving because they see the parents loving. Ang batang mapagmahal dahil siya'y lumaking minamahal. Amen? Oh. Yung mga makukulit, hindi yan minahal sa buhay nila nung lumalaki sila. Meron ba ditong ganon? Ay, salamat, wala nagtaas ng kamay. Walang ganon dito. Mga minahal ng magulang yun nandito. Di ba? Amen? May hina. Okay, balikan natin ang topic. Balik tayo sa topic natin. So sa Bible, makita mo talaga ang Diyos, naghahanap talaga from the Old Testament to the New Testament. Ang hinahanap niya ay faith kasi si Lord hindi makakagawa, hindi makaka-create
at hindi niya magagawa ang kanyang mga kalooban sa buhay mo, hindi niya maipe-perform ang karapatan mo sa kanya kapag walang faith. So napakahalaga po ng pananampalataya. Ang problema po, ang pananampalataya, hindi po yan siya nabibili. Hindi rin po siya nahihiram. Ang pananampalataya po ay binibigay ng Panginoon sa gift. Kaya mga taong, mamaya pag-aaralan natin ng konti yan. So, dako na po ako sa point ko. Number 1 po, titignan po natin muna. Since ang pananampalataya po, yung last point ko last time, the performance, ang aking last point. Paano may execute yung legal right? Okay? So, may precaution po tayo. Ang problema po doon, pag may legal ground, wala na po magagawa ang Lord doon. Kahit makapangyarihan ng Diyos, hindi niya may execute ang mga promises niya sa buhay mo, hindi niya magagawa ang mga dakilang bagay sa buhay mo pag may legal ground si Satan sa'yo. Kaya nakita po natin, yung pagsuko ng buhay sa Panginoon mahalaga. Pay thy vows, ang sabi po sa Job 22, verse 27, dapat po tayong nakasuko sa Diyos. Ay nako, ang hirap sumuko ng buhay sa Diyos. Laging gusto ng tao silang nasusunod. Okay, bago po ako magpatuloy sa point ko, ito po yun. Faith is the spiritual science. Meron po tayong tinatawag nating science dito sa mundo, kaya po mga scientists, kapag hindi nila ma-prove sa mathematics, sa mga batas ng science, hindi po nila paniniwalaan yun. So mamayang hapon po, alas 4, magpe-prayer po doon tayo. Doon lang po sa ilan lang kasi iimbitahin po natin yung mga tao doon sa may nagpakamatay na building dito po sa may Hamilton. At nag-usap po kami ng admin na magpe-pray doon. Sabi ko sa center lang kami. At sabi ko kina Alex na sana ma-inform yung mga tao. We will take the opportunity to evangelize. At naghihintay po ako dito sa Lakeview Manor, may demon possessed. Okay. Para po magamit ni Alex at saka ni Dennis yung kanilang faith, saka ni Kat. Di ba? Sila po yung taga rito no? Kasi yan po kasi ang mga launching pad ng soul winning di ba? So mamaya po, nung pong last Friday, may umatin po sa akin 3 kabataan po dito sa Bible study ko ng Friday morning. Diyan po sa may 3 kabataan. Sila po yung medyo apektado pa ng konti tungkol po dun sa nagpakamatay na bata. Ilan taon po yung bata nagpakamatay? 20. 21. Pilot school student. Okay. So, pilot school kaya lumilipad Lumipad. Okay. So, pag sinabi nyo ang bata ay nagpakamatay at may demonyong nagbubulong sa kanya, hindi tatanggapin ng science yun. That's purely depression. Psychological. Di ba? So meron po tayong tinatawag na spiritual science. Ang spiritual science po, kapag sinabi ng Bible, mga spiritual truths po yan po ay higit pa sa physical science ditong umiiral sa mundo. Ano pong science meron dito? The law of gravity, di ba? Pag inihagis mong isang bagay, alam naman tuloy-tuloy sa taas, babalik. Di ba? Tumalon yung bata sa building, o alam naman pataas, babagsak. That's the law of gravity. Huwag niyo na pong i-experiment. 100% po yun. Pag tumalong ka, bagsak ka talaga. That is the law of gravity. Another law na meron tayo ang mundo. Both spiritual. Kung ano ang tinanim, huwag kang umasa na kapag nagtanim ka ng santol, pag nagbunga, pera. Ibenta mo yung santol para maging pera. So that is the law. Okay, ito na po yung law of faith na babanggitin natin kasi mahalagang ang pananampalataya para yung mga bagay tungkol sa Diyos magkaroon ng kaganapan sa atin. Ang Diyos, nakita natin, gigil na gigil, gusto niyan to pa rin. Will He find faith here on earth? His eyes run to and fro. Naghahanap siya ng taong may pananampalataya at magtitiwala sa Kanya para maging conduit niya, gawin niya ang mga dakilang bagay sa buhay dito sa lupa. Amen. Ang problema, you don't take the law of faith. We don't take the Word of God as science, spiritual science. Alam niyo po ba na na-invento po itong ilaw? Sino pong umimbento ng ilaw?
Graham Bell daw. Sino nagsabing Graham Bell? Siguro kakakain lang ng Graham biscuits nito. Si Graham Bell, telepono. Si Thomas Edison. Siya po yung naka-invento ng... Hindi niyo po na-invento yan. The right term is who discovered. Walang nag-iimbento. Nag-i-exist na po yung mga bagay na yan dito sa lupa. Na-discover lamang ang batas. It has been there. Nobody can create in this life out of nothing. Everything that we create is out of something that God has already created. Amen? So marami pong proseso bago po ito na-discover. Kaya ngayon naman po, may batas po tayo na gumawa po ng switch na kapag inoff, naka-stepper to, ano? Kapag inoff yung switch, natural, huwag kang maghihintay na ang ilaw, baka sakaling mag-switch to. Automatic yan, pag switch mo yung ilaw, iilaw, maliban kung pundido yan. Because that is science. Yung cellphone na hawak nyo, galing po sa science and technology po yan. Kaya kapag pinindot mo, ang tatawagan mo, si Dennis ang tatawagan ni Alex, alangan naman si Miss Lori ang sumagot. Fix ang science. Ang Bible, ganun din. Pero kaya hindi nangyayari, we don't switch it with faith. So ngayon, pagkaralan natin, mahalaga po ang pananampalataya kasi ang daming Kristiyanong hindi marunong gumamit ng pananampalataya. So for another round, I will teach you what faith is. And then titingnan po natin how it is demonstrated in the Bible. And then we will also consider another point in my message, the differentiation of faith. Para maintindihan nyo, differentiation of faith when it comes to degree, differentiation of faith when it comes to dimension of faith. So unahin po natin yung definition ng faith, ha? Huwag yung tutulugan ako, anak ko, sayang po ito. Ito po yung narinig nyo na gusto ko nung ulitin kasi tayo po minsan di natin nakakatch up eh. May time lang kung kailan tayo ripe na para ating i-catch up ang message. Amen? Kung matututunan lang po natin yung pananampalataya, grabe, oka. Sigurado talaga yung buhay natin. Wow. Tingnan po natin yung faith muna sa verse na to. Tingnan nyo ha? 1 John 5, 14 and 15. Tingnan natin. Dito walang word na faith ha? Pero meron. Iyan, tingnan mo ha? Talasan mo yung mata mo ha? Ang faith, yung confidence. Because faith is the confidence in Hebrews 11:1. And this is ito ang kapanatagan ng kalooban na meron tayo sa Kanya. Ano yung kapanatagan ng loob mo? Na kung ano man ang ating hihilingin sang-ayon sa Kanyang kalooban. Ano yung kalooban niya? Kalusugan sa karamdaman mo, kagalingan sa karamdaman mo. Provision sa lahat mong pangangailangan. Kalakasan sa kahinaan mo. Patnubay sa kalituhan mo. Lahat ng bagay. Sa ikabubuti mo, sabi kanina ng song natin, He is for you. Gusto niya i-bless lahat ng aspeto ng buhay mo. Even your generation upon 10,000 generation. God is a God of blessing. We cannot consume His resources. He likes to bless us beyond and beyond. But the problem is we don't know what faith is. Katulad ng prodigal son's brother. Nanghihingi ng kambing. Pwede naman siyang kumatay ng baka. Araw-araw. Amen? Wala akong problema sa Diyos. Ang Diyos naghahanap talaga ng pagpapalaan, pagbabagsakan ng blessing. Naalala ko po, one time may namit akong pastor.
Pastor, buti nakita tayo. Ay, naku talaga, buti nakita tayo. Sabi niya, naghahanap ako ng bibigyan ko ng maraming pera. Uy, talaga, Pastor. Yun nga lang, kwento lang, drawing ng kanya, drawing. Pero si Lord, hindi ho drawing yan eh. Naghahanap siya ng babag sa kanya ng kanyang pagpapala. The question, will he find faith here on earth? Balikan po natin. That if we ask anything according to His will, He heareth. Ibig sabihin ng heareth, hindi lang nakikinig. Positive yun. Why? Look at the verse 15. And if we know that He hear us, kasi kalooban niya to, whatsoever we ask, whatsoever you need. Walang limit because God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Mamaya matatalakay po natin yan sa differentiation of faith. If we know that He hears us whatsoever we ask, may I have your eyes on me, please? Everyone? If we know that He hears us, we know that we have the petition. Alam natin, nasa atin ang ating inihiling. Done deal. Nakuha nyo? Kung meron kang pananampalataya, the confidence is faith. Ang sarap, no? Kapag sinabi mo, done deal na. Di ba? Parang ang Lord nagsasabi sa atin, your prayer is my command. Your prayer is my command. Sinabi niya po yan. Isaiah 45:10. Pakita mo nga, Kevin, ang Isaiah 45:10. Mukhang hindi. 11 ata. Yon. Isang verse lang pala. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, ask of things come concerning my sons and concerning the work of my hands. Command ye me. Your prayer is your wish is my command. Mga niyo po, sino sa inyo nakapanood na po ng Aladdin? Si Genie. Yan po yung nangyari kay Solomon. Sa 1 Kings chapter 3, sabi ng Panginoon kay Solomon, Solomon, ngayon, pagkakataon mo na, humiling ka kung anong gusto mo, bibigay ko sa iyo. Di ba? Napakarunong ni Solomon. Ang hiningi ay karunungan eh. Hindi pera kasi ang pera, mauubos. Ang karunungan, pag meron ka, ay lahat ng pera ay darating. Yung pong karunungan niya, ang nagdala sa kanya ng limpak-limpak. Hindi ko babae ha? Limpak-limpak na ginto. Amen? Tandaan niyo po yung kwento ko sa inyo na meron pong naglalakbay, tapos siya po'y gutom na gutom, tapos nakakita po siya ng isang malaking puno na maraming damuhan. Tuwan-tuwa po siya. Siya po'y nagpahinga sa sobrang pagod sa paglalakbay. At daw siya magising, sabi na ko, nagugutom ako. Sana may pagkain dito. At biglang lumitaw sa kanyang harapan ng pagkain. At dahil gutom na gutom, hindi nag-isip kung saan galing. Ang tawag doon? Naglafang. Nagmukbang. Nagmukbang. At nung siya'y busog na sabi niya, sana may wine! At biglang lumitaw ang wine. Napakasarap ng wine! At habang siya'y busog na busog, kabutod yun dyan. Teka muna, saan galing? Saan galing yung kinain ko't yung wine na yun? Siguro may multo rito. At biglang lumabas ang multo! Ay, naku! May multo nga! Naku, papatay na ko nito! At pinatay nga! Ay, di patay. Ano ang kanya natagpuan? Wishing tree. Kung anong sasabihin mo, done.
Negative or positive? Done. That's the power of faith. Thou shalt make a decree, and it shall be established unto thee. There's the power of the tongue. Proverbs 18:21. Kevin, pakita natin yan. Wow! Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Napaka makapangyarihan ng tongue. Alam niyo po ba, meron akong kakilala personal, laging sinasabihan ng asawa niya, magpakamatay ka na kasi. Ang asawa, yung wife, sinasabihan yung husband, magpakamatay ka na kasi. Ba't di ka pa kasi magpakamatay? Bulong ng dikta, magpakamatay. Nagbikti nga po yung husband. Ay di patay. Napaka-powerful ng tanong wife. Alam niyo na yun, di ba? May kwento ko sa inyo, no? Yung nagpakamatay. I was so lonely that time. Okay. Nagpakamatay. Amen? Siguro yung mga nasabi ko, okay na, no? Pwede na tayo mag-closing prayer? Ha? Amen? Faith lang talaga kailangan natin. What you declare. What you decree. With confidence, it's done. Will you find faith here on earth? When God looks at you, will He find faith in you? His eyes run to and fro looking for faith. Now, let us define faith. The definition of faith, the demonstration of faith, and the differentiation of faith. Quickly. Okay. Number one, atin pong i-define ang faith, the definition of faith. The definition of faith is found in what verse? What verse, Kevin? Oy, kakatuwa naman. At least alam nyo, Hebrews 11:1 is where faith is defined. Alam mo, verse na yun? Tandaan nyo na. Ha? Tandaan nyo na. Ha? Ano dyan na? Anong verse? Hebrews 11:1. Ano, John? Okay na. Dapat may faith kayo pag alis nyo dito kasi ang Lord naghahanap ng faith. Eh kung wala kayo, ay di, wala mangyayari. Ha? Oo, may faith ako pero hindi ko alam gamitin. O ngayon, matututunan natin paano gamitin ang faith, ha? Ang goal ko po ngayong umaga, pag alis niyo po dito, you will walk away from this place knowing what faith is and how to exercise faith. Ang sabi po ng Bible, King James Version, what faith is? Faith is the substance. So doon po sa mga pinakitaan ko sa cellphone, sa Greek word po yung substance is confidence or assurance. Kaya sa Tagalog version po, ang pananampalataya ay ang kapanatagan ng loob. Ang taong may pananampalataya at lumalakad ng may pananampalataya ay laging panatag ang kalooban that everything is all right. Because I am trusting God. Okay? Number one, faith is confidence. Faith is the assurance of what? Of things that you see. Of things hoped for. Yung mga bagay na ini-imagine mo. Yung mga bagay na sang-ayon sa pangako ng Diyos. Ini-imagine mo yung kasaganaan mo, pinangako ng Diyos yan. Ini-imagine mo ang tagumpay mo, pinangako ng Diyos yan. Ini-imagine mo ang kaisa ng pamilya mo, pangako ng Diyos yan. Amen? Children's children, yun ang song mo kanina. Di ba? Kahit ano man ang nangyayari, sabi ni Ora kanina, i-declare mo ang blessing, huwag yung pangit na bagay ang sasabihin mo sa anak mo. Amen? Kahit ano nangyayari, kiniklaim ko ang Psalms 112 verse 2.
Alam niyo ba yung Psalms 112 verse 2? Pakita mo, Kevin. Bilisan mo. Ang bagal. My children, according to verse 1, Kevin, bilisan, bilis. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord. Do you fear God? Yes. That delighteth greatly in His commandments. Gustong-gusto mo yung salita ng Diyos, sumusunod ka ba? Ang sabi sa Bible, sa mga anak mo, Rapi, eto, verse 2, His seed shall be mighty. Alam mo, kiniklaim yan ni Marisa sa buhay niyo magkakapatid. Kiniklaim niya ng mga tatay dito na nagpapakabanal. Amen din? Isang dahilan kaya ako nagpapakabuti bilang ama, may mga anak ako. I want them to be mighty upon earth. Amen, Kevin? Nagkaanak na si Kevin saka si Joanna, hindi. Winarningan ko yung mag-asawang ito. Si Ora, narinig ko sa kanyang panaginip, gusto niyang itakas yung baby niyan. Kaya warning. Kaya, alam niyo si Kevin, kapag may humawak sa baby niya rito, ang mata niya nakatingin sa inyo, baka akala niyo. Kala mo lang, Ella, hindi ka tinitingnan ni Kevin kanina. Okay. Kita niyo po yan, pangako po yan ng Panginoon sa atin. Faith is the confidence. Confidence, take note, confidence is the embodiment of what you believe. It has something to do with your emotion, the assurance deep within your heart of what you say. Okay? What you say is what you want, letter V. Uulitin ko po, kahit paulit-ulit, matandaan nyo. 4 na letter B po meron dito. Sa faith na to. What you see is what you want. Visualize. Faith is something that you see. And something that you have confidence. The vitalization of the heart. The coherence of what you see and what you feel. Kapag hindi mo nararamdaman, hindi mo nakita. Pag nakita mo, dapat nararamdaman mo. Huwag mo sabihin nakita mo ang asawang maganda, hindi mo naramdaman. Ba't mo asawa ngayon yan? Kasi naramdaman mo, nakita mo siya, wow. Tapos, sabi ng puso mo, tugudug, 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 tugudug. Yun. Katabi mo siya ngayon, di ba? Amen? So, ang pananampalataya ay may nakikita. Nag-i-imagine ho yan siya eh. At nararamdaman niya, visualize, vitalize, at pagkatapos, dinideclare niya po yan. Bino-vocalize o bino-verbalize. At pagkatapos, validated sa kanyang action. Kaya magtataka po ang mga tao. Di ba, ang laki ng problema ng tao? Yan, parang kung tumawa, kung umingiti, kung maglakad, parang naman, maangas ang dating, parang walang problema. Bakit? Kasi may pananampalataya. So, 4 na bagay, pag nananampalataya ka, meron kang things that you hope for, things that you visualize. Confidence, something that you feel, something that you vitalize. If there's something that you feel, you cannot help it, but you will say it. Bihira po yung katulad ni Tikboy, na siya'y nanligaw, hindi ho siya nagsasalita. Napag-usapan na natin si Tikboy. Pero sabi ni Tikboy, Pastor, may sagot ako dyan. Action speaks louder than words. Walang naririnig si Lermang, I love you, pero nung masagi ang kanyang... Ang lakas ng sigaw ni Tikboy. I love you. Allah, laglag ang bataan eh. Wasak eh. No kanya? Kapag ang iyong mga pinaniniwalaan ay lagi mong, kaya napakapalad ko po, alam niyo kung bakit?
Aba habang kayo nakikinig dyan, ako'y daldal dito sa aking paniniwala hindi ako'y panalo. Kaysa sa inyo, dumaldal din kayo. Ang idadaldal nyo, yung mga great things na pinaniniwalaan nyo sa asawa nyo, sa mga anak nyo. Amen? I'm expecting yung mga magulang na nandito na may mga bata pang mga baby, sa mga naririnig nyo rito, superpower yung mga anak nyo Ano yan? Ikaw may alaga ng mga pamangkin mong yan. Dapat makita sa iyo, mga pananampalataya mo sa ngayon. Di ba? Ano po yung apat na V ng pananampalataya? The definition? Faith is visualization of what you believe. What you believe, dandil na yon kasi nararamdaman mo. Kasi pag alam mong dandil lang isang bagay, nagse-celebrate ka. That's why what you believe, you celebrate. Onyo? You celebrate deep within your heart. And then you vocalize, you verbalize it. Validate it with your gesture, the way you talk, the way you walk, the way you smile, the way you look. Ang tao kasi pag may problema, ipinahahalata Malungkot lagi. Paano naman ako sasaya? May problema ako. So, minamagnify mo yung problema mo ng faith mo, patay ka. Dadami yung problema mo. Lalaki pa problema mo. Yung mga iyak ng iyak sa problema nila, sineselebrate mo kaya problema mo, di mo lang alam. Hello? Galing nyo mag-celebrate ng problema no? Teka muna, sorry. Wala pala dito yan. No? Wala? Mukhang meron Okay, so, yun po yung definition ng faith. Maliwanag po ba? Gagamitin niyo po ito ngayon. Tingnan natin po yung demonstration ng faith. Okay? Okay, ito na po tayo. Medyo, second point. Sa Mark chapter 5, verse 25, ito na po yung demonstration ng faith natin. Tingnan natin po What's up? A certain woman, pangalanan natin si Virgie, okay, which had an issue of blood 12 years, dinudugo po siya ng walang tigil. 12 taon na. Ano palagay niya yung itsura ng taong dinudugo? 12 taon na. Putlang-putla, payat. Mukha na sigurong bangkay, Tingnan po natin sa verse 26. Had suffered many things marami ng pinuntang doktor. St. Luke's, Makati Medical City. Okay. And had spent all that she had. Bankrupt na, wala nang pampagamot. No? Anong gamot dito, Ora? Anong meron ka dyan? Anong meron ka dyan? Baruts o Alpha? Rapa? Sa kabila ng lahat, ang sabi dito, and was nothing bettered. Hindi umasenso, hindi umunlad, o walang progress ang kanyang karamdaman, but rather, lumala pa. Verse 27. When she had heard of Jesus, nagpapagaling, naghihimala, came in the press behind and touched his garment. Okay? So, hinawakan niya ang damit ng Panginoon. Sa ibang salin po is laylayan ng damit. Sa verse 27, bakit niya ginawa po yun? Sa verse 28, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Tingnan niyo po yung verse na to, verse 28. Nagkaroon siya ng imagination. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Na-visualize niya. Okay? At nagkaroon siya ng kapanatagan of confidence. Dito gagaling ako. Hindi ako hopeless case. May miracle worker dito. Nakita niyo? Nagkaroon siya ng visualization. Gagaling ako. Nakita niya sa sarili niya. May lunas pala ako. Gagaling ako. Gaganda akong muli. Mamumula-mula yung pisngi kong muli. Di ba?
So nagkaroon siya ng celebration sa puso niya. Yes! At pagkatapos nakita natin, she said, sinabi niya sa sarili niya, nag-declare po siya, nag-verbalize. At pagkatapos, she validated it. Pumunta sa kay Jesus Christ. Nang punong-puno ng pag-asa. Hindi nagmamakaawa. Pagalingin mo sana ako, matagal na akong bankrupt, wala na Hindi ko ganon. Hawakan ko lang, hindi ko siya gagambalain. Hindi ko kukunin ang kanyang atensyon, panakaw lang to. Tuloy po natin sa verse 29. At matapos niya pong mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon, ang sabi po doon, and straightway, kaagad-agad, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the plague. That is a demonstration of the definition of faith. 12 taong nagdurusa sa kanyang karamdaman. Janet, gano'n ka na katagal sa wheelchair mo? 1 taon pa lang. So, 11 na lang. Joke lang. So ito, 12 nagdurusa, 12 taon, di ba? Nakakuha ng pag-asa. Kumusta ka, Janet? Anong pag-asa mo ngayon? Gamitin mo yung faith na pinag-uusapan natin. Magbi-visualize ka, ilalagi kong sinishare sa bahay. Tingnan mo ang sarili mo na nagluluto ka sa mga anak mo, kasama mo mga apo mo, namamasyal kayo sa mall, wala kang wheelchair. You visualize what you believe. And then celebrate your healing. Celebrate it in your heart. Ang feeling ay napakahalaga. Yun ang embodiment ng faith mo eh. Pag walang feeling, walang epekto yan. Okay niyo po? As a man thinketh in his heart, feeling. Nothing more than feeling. Di ba? Nakuha niyo? Yeah, yung feeling, yun po talaga ang nag-activate ng cells natin eh. Okay? Feeling is you should feel what you declare. The reason why you declare it because you feel it. Don't just declare it without the feeling. Declaration must come from the feeling. Okay? Okay. Paano natin ma-actualize ang lahat ng legal rights natin sa Diyos? Ang unang-una kong sinasabi po, pag ako ay nag-visualize ng faith, hindi po yung mga hinihiling ko. Unang-unang dinideclare ko, Lord, salamat, ako ay banal. Kaya mabubuhay ako ng banal. On top of everything po, yung kabanalan, yun po dapat meron tayo. Kasi pag walang kabanalan, may legal ground si Satan po tayo doon. Hindi po mag-a-activate ng mga kadadaldal natin dito. Kung meron po tayong hindi sinusukong kasalanan sa Diyos. It is understood that I am talking to people whose lives are surrendered to God. This is not for you if you are not living a life of surrender. Iiwanan mo ang mga alam mong bagay na nasa iyo na hindi gusto ng Diyos. At ang alam mong dapat mong akapin mo para sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano were missing so much kasi hindi naman tayo seryoso sa kabanalan natin. Kanina po ang aming topic sa praise and worship team, talagang isang buhay lang dapat meron tayo. Puspos ng banal ng Espiritu as praise and worship team. Are you blessed with the singing that we have here? They are not just singing for the sake of singing. Okay. Sabi po ng prayer ni Diego kanina, Lord, binibigyan namin ang aming 100% para sa'yo. Sabi ko sa kanya, naku, talo mo ko, 99.5 lang ako. Ikaw, 100 na pala. Amen, Diego? Oo naman, layo ng nilakbay nyo. Galing pa kayo ng Cavite, tapos hindi 100%. Ha? Okay. I have a good news for you. Bilanggit ko na Janet sa inyo to. Itong babaeng ito, nag-apply ng faith, pero nag-work out, right? Okay, listen to my punchline. Yung healing niya, aabutin niya. Ang kanyang goal, sa dami ng mga tao, nakita po natin dito ang daming tao. Kasi nagtanong si Kristo,
Mukhang may lumabas na kapangyarihan sa akin. Sinong humawak ng damit ko? Sabi ng mga alagad, ikaw naman, alam mo naman daming tao, nagtatanong ko pa. Sabi ng mga alagad. Tapos yung babae, tingnan po natin yung babae. Tagtuloy po natin to. Nagtanong siya, who touched me? And then in verse 32, and he looked around about to see her that had done this thing. Tinignan niya yung babae, alam niyo naman kung sino, di ba? Ang sabi po sa verse 33, but the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Ako po yun. Sinabi niya ang kanyang katatayuan. At ang sabi po ng Panginoon, verse 33, bakit ka humawak ng damit ko nang walang paalam? Hindi po sinabing gano'n. Ang sabi ng Panginoon, ano? Ang sabi? Verse 34, daughter, thy faith, I did not heal you. I did nothing to you. You exercise your faith. You visualize, you vitalize, you verbalize, and you validated it. And you're healed. Ang babae may sakit. Jesus was there. Sisikapin kong makalusot ako doon. Sa totoo lang po, bawal po siyang makihalubilo sa mga tao kasi pag meron pong, ang tawag po doon sa dinudugo is unclean. Yun pong may menstruation ka sa Israel, hindi ka pwedeng makasilamuha sa mga tao, you're considered unclean. Hintayin mong matapos na yung iyong menstruation, saka ka lumabas, you're unclean. Pero siya po, dahil sa kanyang faith, nabivisualize niya, no, this is just once in a lifetime opportunity, I'm gonna touch her. Okay? Gumaling, di ba? She chased her healing. She chased Jesus for healing. And she got healed. Ladies and gentlemen, Jesus is not from a distance. He is not away from you. He is dwelling in you. He is dwelling in me. I don't need to chase Jesus and to touch His garment. Eh, anong gagawin natin? Continue the visualization. Just visualize it that healing is already done in you. What you need is done in you. All you have to do is to visualize it. Validate it with your feeling. Always vocalize what you want for your children. That's what Ora said. Vocalize what you want to see in your family. Vocalize what you want to see in your life. Visualize what you see in life. Amen? That's how to actualize, realize, convert all the legal rights that we have in Christ. Okay. Ganito po yun, mga kapatid. Finally. Napakagandang ilustrasyon. Dalawang bagay po. Tayo, binigay na ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin sa Kanyang presensya. That is Ephesians 1:3. Nung dumating si Jesus sa'yo, dumating ang langit sa'yo. Dapat mong ipamuhay ang langit. Kaso hindi mo alam, nasa iyo ang langit kaya hindi mo maipamuhay. At hindi mo pinaniniwalaan, nasa iyo ang langit. Manatili kang nasa lupa, manatili kang nasa impyerno kung gusto mo. Sa kabila na ang langit ay nasa iyo. Gusto ng Lord, ipamuhay mo ang langit ngayon din, dito sa lupa. Dahil ang eternal life is Jesus Christ and heaven is Him. Okay? Binigyan na ng Panginoon ng lahat sa iyo to create a life according to what you believe. Ang buhay ay parang pelikula. Ikaw ang direktor, ikaw ang gumagawa ng pelikula. Anong gusto mo sa pelikulang ginagawa mo? Ikaw yung kontrabida o ikaw yung bida? Ikaw ang gagawa ng senaryo. Yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Kung anong pinaniniwalaan mo sa isip mo. What you visualize. Okay, finally, I will give you this verse again. Okay, pakikote nga po yung Matthew 8:13. Sinong gusto mag-contact sa kamay? No one will say it. Sino? Matthew 8:13. Yung sinasabi ko dito, please.
Oh, ano yung 8:13 ng Matthew? Ha? Ano yun? Ano, ikaw? Matthew 8:13. Alam mo yan eh. Ha? Kaya ko sinasabi sa inyo, para tandaan niyo yan. Ang sabi ng Panginoon, isipin niyo ako yung Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon sa centurion, according to what you believe, so be it unto you. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. What you visualize, what you vitalize, what you verbalize, what you validate, that is your life. It is done. Kaya napakalaga ng Matthew 8:13. Sana memorize nyo na yan. At lagi niyong imaginein, pag nagpe-pray kayo sa umaga, Lord, I thank you. I'm imagining you in front of me, telling me what I believe, so be it unto me. Lord, I believe in you. I believe in my prosperity. I believe in my healing. I believe in my victory. I believe in my success. I believe in my riches and abundance. Then Jesus say, and will say again and again, so be it unto you. Amen? So sana po pagalis natin dito, pag kayo nagpe-pray sa umaga, Lord, I thank you. I do not beg for riches. I thank God for the riches. I do not beg anymore. I do not chase for my prosperity and victory. I do not strive for my holiness. I only declare I am holy because everything in Him I have. Sayang po, pag hindi nyo in-exercise yung faith ninyo. Para kayong nasa heaven, pero gustong mabuhay ng nasa lupa. I will indulge in this preaching. Okay? Joki will take the pulpit next Sunday. And we'll do a 2 series of messages. Ang buhay natin ay ganito. Okay? Parang ang buhay sa physical ay salamin. Yung buhay mo ay salamin. Kanina palabas, ikaw ang gumawa. Sa book na binabasa ko, ikaw yung painter, ang life mo yung canvas. Kung ano yung dinodrawing mo sa canvas at pinipaint mo, ikaw yun. Yung life mo is a byproduct of you being the painter. It's faith. Ang buhay natin sa labas ay salamin. Ang nakikita sa salamin ay kung ano ka. Tama po ba yun? Kung ano yung salamin, ang problema sa atin, inaayos natin yung salamin, nakita mo may muta ka, tatanggalin mo sa salamin yung muta. Hoy, wala dyan tanggal ng muta! Dito mo tanggalin yung muta, oh! Pag tinatanggal mo sa salamin yung muta, matatanggal ba yung muta sa mata mo? So yung pong panglabas, yung buhay natin is a byproduct of the internal life. Manampalataya ka sa loob, baguhin mo ang utak mo, baguhin mo ang isip mo, para yung sa salamin ang makita mo kung anong gusto mong makita. Eh gusto mong makita magandang buhay mo sa salamin ka nag-aayos eh. Ayusin mo yung sarili mo. Pagharap ko sa salamin, nakita ko wala akong buhok. Gusto ko magkabuhok, alam ka naman lagyan ko yung salamin ng buhok. Saan ako maglalagay ng buhok? Sa ulo ko. Huwag sa salamin. Listen. External is a byproduct of the internal. What do you want to see in your family? What do you want to see in your business? Those are the mirrors. Have faith here. Vitalize it. Verbalize it. Okay, I would like to close in this story. Okay. Itong kwentong ito ay nadala ko na sa inyo minsan. It's a story about Greg Braden. Isa sa mga scientist na nakadiscover ng sila po yung nag-decode ng cell ng tao. Na ang cells po ng tao ay meron pong tinatawag na mga elemento po yan. We are made up of elements. Chemical elements, right? At meron po siyang tinatawag na number equivalent. And this number equivalent sa ating cellula ng katawan
dinicode po nila, meron siyang letter equivalent. At nung kanila pong sinoma total yung letter equivalent ng ating selula, ay nakita po nila ang salitang ito, ang mga salitang ito. Eternal God in the human body. Kaya naniwala po sila na may lumikha sa tao. At ang tao ay hindi galing sa amoeba, sa species, naging unggoy. Binura po na nila yon kasi naniwala sila na may Diyos na lumikha sa tao. Nung ma-discover po ang DNA, nawasak na po ang evolution theory. Kaya kung sino sa inyong naniniwala sa evolution theory, mag-ingat po kayo. Dahil ang paniniwala po ng taga-evolution theory, galing ka sa unggoy. At ang sabi po ng Biblia, kung saan ang galing, doon magbabalik. Ano? Galing ka sa unggoy? Magbabalik unggoy ka. Sabi po ni Greg Braden, meron po siyang kaibigan na niyaya siya. Sabi niya, Greg, samahan mo naman ako. Pupunta kami sa tribo namin. Kasi may drought, may famine na sa aming tribo, sa aming lugar, at kailangan namin magkaroon ng ulan. Eh ako yung pinaka-chieftain, pagdating dyan sa mga bagay na yan, ako yung kanilang, ang tawag doon, propeta or babaylan. Babaylan ba yung tawag? Okay. So kinakailangan pumunta roon at ako'y mananalangin. Meron kami doong platform, doon kami gagawa ng prayer para humiling ng ulan. Siguro naging mananampalataya siguro ito. Pagdating po doon sa kanilang lugar, malayo ang kanilang lakbay, si Greg Braden pumunta po doon sa isang lugar para magpahinga at nagkakape-kape. Tuyot po yung lugar ng kanilang pinuntahan, tagtuyot na. Walang ulan. At maya po, dumating na po yung kanyang kaibigan. Sabi niya, oh, why so quick? I thought you will do some rituals, perform some dances or whatever thing. No, I did not do that. And what did you do? I only thank the Lord for the rain. I did not beg, I did not ask for the rain, as if the rain is not there yet. All I have to do is just to thank the Lord for the rain. And while they were talking about it, unti-unti po nagdidrizzle na at simula na pong umulan. We don't beg, we don't chase. Faith celebrates. Faith visualize. Faith verbalize. Faith validates. Tayo pong natin po ngayon. Amen? Paano ko i-convert ang pagpapala ng Diyos sa pambayad ko sa kuryente? Paano ko i-convert ang pagpapala ng Diyos sa pambayad ko sa mga matrikula sa aking anak? Paano ko convert ang pagpapala ng Diyos sa pagkakaroon ng sarili naming tahanan? Paano ko i-convert ang pagpapala ng Diyos sa mga bayarin ko sa sasakyan? Sagot ng pananampalataya ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat.